niyo na mga guys. Admin O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Ang kanyang war on drugs, no? So, bukod pa dyan mga kaibigan, no, ayon sa police office, ayon sa mga data, no, info related to the mga info related mga kaibigan sa dangerous drugs statistics, 177 police officers ang nakasuhan ng drug-related offenses. Dami, no? 177, mga kaibigan, ang nakasuhan. And then, including planning of evidences, unlawful arrests, and excessive violence. Dito pa lang sa NCR, no? So, mga kaibigan, sa ngayon ay pinupursue, mga kaibigan, ang 151,818 court cases by the DOJ in 2022 to 2023 at nasa 121,582 na ang naikulong. No? So yun mga kaibigan, marami na ang mga nakasuhan at meron ng mga naikulong sa panahon ng Marcos administration. No? So napakaganda mga kaibigan, pwede naman pala maging successful ang war on drugs nang walang chinuchugi. Nang walang nawawalang mga kabataan, nawawala at nachuchugi na mga ama ng tahanan na tinaniman lang, mga kaibigan. Kasi in the time of RRD, ganyan yung ginagawa, no? Yung, di ba, yung nasabat noon, yung big time, mga kaibigan, 6.4 billion ba yon? Yung kina Mayo, mga kaibigan. Di ba, nag-testify sila mismo sa Senate. No, sa Senate hearing, nag-testify sila mga kaibigan na ganun pala ang nangyayari sa panahon ni RRD. Na sila pala mga kaibigan ay napupush yung mga pulis, yung mga kapulisan na gumawa ng masama. Kasi nga, meron silang kota. At sila mga kaibigan ay pinapagalitan, sila ay may ginagawang hindi maganda, no? Parang yung iba yata ay parang so mga kaibigan, napanood nyo ba yun, no? So ayoko nang masyadong kasi baka magkamali ako, no? Pero ang eksakto na pagkakaalam ko mga kaibigan, ang sinabi doon ni Mayo, no, na sa panahon daw ni RRD, sila ay napupush na taniman ng mga illegal drugs yung iba na mga inosente. Kasi nga, meron silang kota. So, kailangan makahabol sila sa kota. So, ang ginagawa nila mga kaibigan, ayan, pag naglakad sila, maghahanap sila ngayon ng tao. Ay, ito, pwede to. Yan, taniman natin. Kunwari, aristuhin natin. Tapos sabihin natin na meron siyang illegal drugs, no? Kunwari, anuhin natin, imbestigahan natin, tapos tataniman nila. Kapag nakita nila na malinis, wala namang droga, tataniman nila, ipapalabas nila na merong nakuhang droga. Pagkatapos niyan, igagano na nila at ipapalabas na nila na nanlaban. So, yan mga kaibigan, yan ay mismo sa bibig ng mga police officer na doon sa hearing sa Senado. Mismo sinabi nila yan, nag-confess sila na ganun yung nangyayari noon sa panahon ni RRD kasi meron daw silang kota na hinahabol. Kaya talagang napipilitan sila na gumawa ng masama. Nagtatanim sila ng mga droga doon sa mga biktima na mga natsugi, no? So dito, nakita natin na hindi successful yung war on drugs ni Duterte. Kasi mga kaibigan, bakit hindi siya successful? Kasi hindi niya nabunot yung pinakaugat. Kasi yung pinakaugat niya mga kaibigan ay yung kanyang mga barkada. Mga Chinese na mga drug lords na mga barkada niya.
Peter Lim, Michael Yang, at yung iba pa mga kaibigan, di ba? And even yung kanyang hitman, di ba? Nagsabi, sina Las Cañas, sina Asierto, nagsabi mismo na si Duterte ay Lord of all drug lords in Southern Philippines. Mga kaibigan, di ako nagsabi niyan. Sinabi yan ni na Las Cañas sa kanilang mga testimony, 'di ba? So dito makikita natin hindi naman nabunot ni RRD yung pinakaugat kasi yung pinakaugat ay kanyang prinotektahan at yung mga mahihirap na mga Pilipino na kayang-kaya nilang dikdikin, na kayang-kaya nilang gawa ng masama. Mga kaibigan, yun lang ang kanilang tinutsugi at pinapalabas na yun daw ay nanlaban. Diba? So, mga kaibigan, hindi naging successful ang war on drugs ni Duterte. Sa ayaw nyo man maniwala or sa hindi, hindi talaga naging successful dahil BFF niya ang mga drug lords. Mga kaibigan, para maputol mo ang mga drugs dito sa Pilipinas, para matuldukan mo ang paggamit ng drugs sa Pilipinas, kailangang putulin mo ang pinakaugat. Pero hindi niya nagawa. Dahil prinoteksyonan niya ang mga drug lords na kanyang kasangga, na kanyang mga kumpare. Mga kaibigan, open secret yan. Doon sa mga maka-Duterte dito na nagko-comment na hindi naniniwala na minumura ako, no? So, nasa sa inyo na yan. Kasi, mga bulag kayo. Kaya magiging habang buhay kayo na mga tanga at mga bugok. No? Habang buhay kayong may takip ang inyong mga ulo. Mga bugok, mga tanga. Diba? Kasi hindi kayo naniniwala. Ang gusto nyo lang paniwalaan yung punin nyo. Pero yung mga statement, yung mga binubunyag ng kanyang mga kasama, no, kanyang mga hitman, ayaw nyong paniwalaan. Kasi blinded kayo, mga blind followers, mga tanga, mga bugok. Yun ang katotohanan, mga guys, no? So, mabuhay na lang kayo at mamatay na lang kayo na nananatiling bugok. Wala na ako magagawa sa inyo. Kahit na ilatag pa sa inyo ang katotohanan, kung mananatili kayong tanga, tanga talaga kayo habang buhay. Diba? So, yan mga kaibigan, ang katotohanan, no? So, eto pa, no? Nakita natin mga kaibigan na talagang sa Marcos administration talagang may pagpapahalaga sa human rights. At merong pagpapahalaga mga kaibigan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, no? Ano sabi niya? Hindi yan nagpo-promote si Idol Rich. Nagsasabi ng totoo. Hindi yan tulad mo, bulag, pipi, until yun mga tulad nyo. Huwag kang manood. Tama, di ba? Kung ayaw niyang maniwala, huwag siyang manood dito, di ba? Kasi, ang mga nandito lang, yung mga nanonood lang dito, ay yung mga bukas ang mga isipan at hindi mga bugok, no? Na kahit harap-harapan na nga, nakalagay na nga dyan yung mga katotohanan, sinasabi na nga mga katotohanan, andyan na ang mga ebidensya, pero hindi pa nila paniniwalaan dahil sila ay mga bulag na mga followers ni Digonio. Diba? So, ay mga kaibigan, no? Successful ang war on drugs ng ating Pangulo. Sa ayaw manila maniwala or sa hindi. Very successful, no? So ngayon, sabi nung isang DD Sheets, bakit naglalakad ka ng gabi? Iba na ngayon ang panahon. Hello? Palagi nga akong ginagabi, lalo na kapag pumupunta ako sa mga events, palagi akong ginagabi at nakakapaglakad ako ng maayos na wala namang nananakit sa akin at wala naman akong nakikita sa lansangan na mga sinasabi nyo na pumapatay ng tao o whatsoever, no?
Of course, meron talagang mga krimen. Hindi naman mawawala ang krimen eh. Pero hindi siya rampant. Hindi katulad sa panahon ni RRD na sobrang napakarampant ng krimen. Sobrang dami ng krimen. Doon pa nga lang sa nawawalang sabongero. Kay RRD lahat yan. Doon lahat yan sa kanya. Ilan yung nawawalang sabongero? 300 plus, di ba? Kay RRD yan. Na hanggang ngayon, hindi pa rin makita yung mga sabongero na yan. Yung mga kidnap for ransom, kay RRD din yan. Kasi mula nung pinapasok niya ang pogo, nagkaganyan na. Mula nung pinapasok niya yung mga pogo na yan, no? Na walang ginawa, kundi yan talaga ang nagdala ng mga krimen dito sa Pilipinas. Di ba mga kaibigan? Kaya kung titingnan nyo, everyday, andun yung takot ng mga Pilipino sa panahon ni RRD. Everyday, mga kaibigan, kahit yung malapit sa school namin, merong babae na tagpuan. Ganon yung babae, sinugi. Tapos mababalitaan na lang namin, meron tong sinalvage. Ay, mga pulis yan, nagsalvage. And then, maya-maya, may bababalitaan naman kami, merong merong namatay. Ganon, mga kaibigan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, dito sa lugar namin, wala naman. Dati sa panahon ni RRD, kabi-kabilaan, merong ganon. Talagang ang daming krimen sa panahon ni RRD. Kabi-kabilaan sa lahat halos ng sulok ng Pilipinas. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.